Cardinal Gawad Canasa, the best. And the city itself, and ito hindi na lang bola, let's look at the data itself. The city obtained its fourth, pang-apat na po, unmodified opinion, the highest ever opinion by the Commission on Audit Rating in 2023. Ibig sabihin, isang malinis na pamamahala. And of course, being the ICT capital of the Philippines, Quezon City was the first LGU with a computerized real estate assessment and payment system developed in 2015. Again, it is Quezon City. And not only that, Quezon City is the country's richest city. The 22nd Quezon City Council has also crafted a most inclusive, palakpakan po natin mga konsihal ng Quezon City, a most inclusive piece of legislation and garnered Asia's most excellent and innovative legislation, the Right to Care card, where LGBTQIA+ couples living in Quezon City are provided with healthcare and medical decision-making rights. Aside from the latest award as the #1 most competitive LGU for the fourth straight year. And not only that, recently, no less than the United Nations has named Mayor Joy Belmonte as the 2023 Champion of the Earth by the UN Environmental Program for her leadership and policy achievements in curbing pollution and greening the country's most populous city. The award is the highest environmental honor that recognizes leaders from all sectors whose actions have a transformative impact on the environment. This, along with the Seat of Good Local Governance, the 2023 award, and the Galing Pook Award, ando po ako noon, nakita ko, I think Quezon City received 2 awards, speaks of the highest bar of local governance performance. Congratulations, Quezon City! Alam nyo, masyadong makulay ang kasaysayan ng Quezon City. Yung araw, ito po yung capital ng bansa natin for 28 years. From 1948 to 1976. It is the largest and most populous city in Metro Manila. Not only being the most populous and the largest, but because of good leadership from the mayor, vice mayor, councilors, down the line to the barangay captain, to the SK. It is called synergy, proactive. Hindi kaya ni Mayor Joy kung wala ang mga konsihal at lalo kung wala ang barangay. Ito'y team effort of the whole of Quezon City. Kanina nagsasalita si Senator Ivy Marcos. At habang nagsasalita siya, tandaan ko nung kami ay nagpagawa ng report ng DILG dito po sa Local Government Academy. In the light of the Mandanas ruling, dinagdag namin ang mga functions na nasalagay sa Local Government Code. Tandaan natin na ang Local Government Code ay 1991 pa ginawa. Ngayon ay 2024. Halos 30 years na. Ang tanong, ano ang nasa code na talagang hindi pwedeng magawa maski anong gawin natin? Ang hirap tayo. Nilista namin isa-isa to. Pinagpaguran ito. At ito'y binigay namin sa Union of Local Authorities of the Philippines, President Dax Cua, at binigay po namin sa ating Pangulo. Anytime ay lalabas na ito. Yung mga functions na dapat baguhin at dapat ibigay na sa national government. I'll give you one example. Sa local government code natin nakalagay that all barangay roads, lahat ng barangay,
ang dapat magpagawa at mag-maintain ay ang mga barangay. Nakalagay po yan. Pero alam naman natin, imposible yan. Hindi kaya ng barangay yan. I mean, of course, may mayayaman na barangay. But generally, halos lahat, hindi kaya yan. Number 2, lahat ng eskwelahan, dapat ang gumawa ang mga LGUs, structure. Hindi din kaya yan. At marami pang iba. Lahat po yan, ilagay namin at ilagay namin kamukha sa barangay road. Dapat po ito, hindi ang barangay magpagawa. It could be the LGU, if not the province, if not the national. Marami po kaming binago po rito. But one glaring fact na nakita namin, and I would have to tell you this, there must be stability in government. Stability meaning you should be given enough elbow room. Sa atin na lang, yung dating sinasabing first term, 2 years, kawawa naman ang mga barangay captain ng first term. Hindi pa man nag-iinventaryo ng gamit. Eto na, eleksyon na naman tayo. Naunawa ako po yan dahil nung na-receive namin ang Supreme Court decision ng DILG, mas kami nagkagulo kami. Bakit? Nakalagay doon, immediately executory. For the first time, napakabigat po noon. Kaya nga hanggang ngayon, nakikiisa ko sa inyo talagang hindi practical ang nangyayari ngayon. Ako na nagsasabi bilang DILG Secretary. At ako'y naniniwala at ako'y sumasang-ayon. Dapat lamang habaan ang termino ng mga barangay officials. At hindi ko sinasabi ito without basis. No, not at all. Because we need stability. Kung stay ko lang barangay sa baba, magiging stay ko lang local, ang probinsya, ang buong bansa. Now, let's look at data. Nagpakumpal ako ng ilang mga term of office sa buong Asia. Let's look at this. Nawala ako. Sorry ah, pero gusto mo lang ipakita sa inyo. Tingnan niyo ito, Indonesia. Ang Indonesia, ang term of office 5 years for 2 consecutive terms. Next. Malaysia, no formal term limits. Wala po. Next. Thailand, pinamakain 4 years. No? Baka gawin nga nilang 8-year limit pa ito. Next. Vietnam, no formal term limits subject to the party norms. Next. Dito po sa Myanmar, they're appointed, no term limits. Next. Brunei, appointed, no term limits. Next. Cambodia, huli, pumapasok ang 5 taon na term of office. No formal term limits. Next. Appointed sa Lao, no formal term limits. Next. Timor-Leste, again, 5 taon ang term ng lokal, ng municipal, no formal term limits. Next. Sa Pilipinas, ilan tayo? 3 years. Ngayon, kawawa naman, 2 years lang. Kaya ako naniniwala, dapat hindi 3 years ito. Dapat lamang habaan natin ang term of office. Isipin mo naman, sa national magulo, sa local magulo, mas magulo sa barangay dahil ultimo kapitbahay mo nag-aaway-aaway kayo. Hindi pa nag-iilus lang. Ito na naman Binari.
masama ka na kaagad. Di ba? Alam mo yan, dinaanan ko yan. Mayor ako ng 15 taon. Alam mo yung pinagdadaanan nito. At mahirap po meron talaga nito. Kaya pagdating dito, magkakasama po tayo dito. At yan po ang posisyon ng Department of the Interior and Local Government. At ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Alam kong mahirap ang maglingkod. Nag-usap na kami ni Vice Mayor Gian kanina. Sabi ko, alam mo Gian, yung pinagdaanan ko iba rin. Walang personal load. Mabigat din ang pinagdaanan ko dahil I've lost my eldest daughter, I've lost my mom. Tatulong ang aking ama. Pero napakawalan din siya dahil yung sakit din. And during those times, nagkasakit po ako. Cancer po yung panahon yun. I've been through a lot. Kaya ako sinasabi kay Gian, kaya ganito ako pananaw, parang niya kung mabilis kumilos ko malis. Kasi I value her so much. Ano ba pinagdaanan ko for the last 2 years? Makaupo mo, namatay si Percy Lapid. Percy Lapid ay isang radio reporter. Sinong pumatay kay Percy Lapid? Nakukuli namin ang tao, yung gunman. At tinuro niya si Bantag. At ngayong nalibanda namin si Bantag, at ngayong yung hinahanap pa after a few months, ano nangyari? May mga sundalo hindi na nakapabaril. Pinagpapabaril ng mga tao, kasama na ang mga news. Sino yung namatay? Si Governor Degapo. Sino pumatay? At that time, he was the congressman of Lagos. I was tasked to be the head of the task force Degapo. Yung taong itong si Ned Teves, pinakibanda natin, it only shows one thing. Under the Marcos administration, no one is above the law. Tandaan nyo yan. After a few months, ano nangyari? Nagkaroon ng oil spill sa Mindoro, nagkalingkol sa Abra, kaliwat kanan na baha, at pagkatapos, may nakuha ng sakto nila ng droga sa Maynila. Ano nangyari? Ang nahuli ay isang pulis. I think it was December, nag-usap kami ng Presidente at ni Chief Asuhin. At ang sabi ni Chief, ipag-resign natin lahat ng generals and colonels. At sumang-ayon ng Pangulo. Kaya noong January, I was on national TV and asked for the resignation of all generals and colonels para maklear ang pangalan. At ako'y nagpapasalamat sa mga general at koronel. Lahat po sila sumang-ayon. And to set things on record, we filed cases. Hanggang ngayon, 58 cases against these people. 12 of them have been accepted yung resignation at 4 na po ang summarily dismissed ng National Police Commission. Pero yung Paskong yun, aminin ko sa inyo, tao lang ako. I have to think of the safety of my family. Ang sabi ko nga, what if walang mag-isa? What if lumaban sila? Nakandaan na po yung resignation. Kaya yung Pasko, hindi ako masaya dahil January, ano po yan ang sulit. But this is just some of the challenges. Secretary ka ba ni ANG, ikaw po ang tahan. Dapat dito po walo. Dapat there's no room for anything. Gawin mo ang dapat mo gawin kung alam mo tama. Ganun kasi pinag-ito. After a while, sumunod po rito ay ang kaso ni Alice Goho. Alam niyo siguro yung nangyari po rito kay Alice Goho. Ay mas Bicol. Sa Bicol po ako, alas 10 ng umaga. Lumulong ako sa mga planet victims. Lumat ako sa Naga, sa capsule. And I received this phone from General Martin. Ang sabi sa akin, Sir, nakunin na namin ng Jakarta si Alice Goho. Pero alauna na umaga, papakawalan siya. Ako bakit? May problema ko. Kailangan natin lumipad doon.
From Bicol, dumiretso ko Manila, I just got some things, na-delay ang flight ko ng 5 hours, I have to copy the Indonesian ambassador. Nakarating ako ng Jakarta ng alas 3 na madaling araw. Sabi niya sa akin, i-extend nilang oras. I only slept for 2 hours. I had a meeting at 7. Bandang huli, nakipag-usap ako sa mga pulis. After much persuasion, sabi nila sa akin, okay, we are going to give you Alice Go. Ngayon siguro, explain ko naman sa inyo kung ano nangyari yung famous picture, ha? Okay, I think you need an explanation here. Okay. Nung nakita ko si Alice Go, sabi ko, ikaw pala si Alice? Kasi hindi ko talaga kakilala eh. Hindi ko alam, may microphone pala. Ang sabi sa akin, Sir, nagkita na tayo. So kinabahan ako, sabi ko, saan ko ba nakita ito? Tapos sabi niya, Sir, doon o, kay Governor. Kasi may mga meetings sa mga mayors. Oo nga pala, sabi ko, mayor ka nga pala. At marami kayo, mga 30 kayo nato. And then sinabi niya sa akin, Sir, can I have a word with you? Kasi may papatay sa akin. Sabi ko, Alice, sama ko na lang yung si Marbil at yung mga ibang pulis. I need witnesses here. So lumipat kami sa kabilang kwarto. We sat on a sofa. And then, tinetape siya ni Marbil. Kasi it must be documented by the police dahil iba yung sasabihin niya. Sabi niya, ayaw niyang magpa-interview. Tapos sabi naman ng isang pulis, to document everything, kinuna kami ng picture. Eh alam mo naman tayo, basta may picture, syempre gigiti ka ng konti. Eh hindi ko naman alam yung katabi ko nagpapakyut na gano'n. Di ba? Hindi ko alam na gano'n pala yung lumabas. So, yun po ang istorya po doon. No? So, yung picture na yun ang lumabas. Pero ito lang po masasabi ko. Nagpunta ako ng Jakarta. Hindi ko alam kung mauuwi ko si Alice Go. Kung hindi ko siya nauwi, I'm sure there will be a lot of criticisms, a lot of bashes. But what is important, I went to Jakarta, I talked with the police of Jakarta, I persuaded them to give Alice Go to us, na ibalik ko si Alice Go sa Pilipinas, mission accomplished. Pagkalandi ko ng Pilipinas, I'm supposed to go to UAE. Umalis na po ako noon. Dahil may uri na po ito, sabihin ko sa inyo, this is the most evil, one of the most evil I've ever known. Paglandi ko UAE, ang sabi sa akin, bumalik ka ng Pilipinas. Bakit? May nangyayari. Sino po yun? Si Pastor Apollo Kibuloy. So, balik na naman ako ng Pilipinas. Ngayon, itong si Pastor Apollo Kibuloy, we have been trying to find him for several months. 2 months we occupied the kingdom of Jesus. If there's one lesson here is this. Pagdating mo sa team mo, you find good men that you can trust. And when you make a decision based on trust, hanggang banda muli pagtiwalaan. Gumawa sila ng intelligence report. Ang intelligence report, Pastor Kibuloy ay nasa compound. Naniwala ako, 2 linggong nandun. Bandang huli, sabi ko, okay pa ba? After 5 days, Sir, nandun pa. 7 days, okay pa ba? Sir, nandun pa. 10 days, okay pa? 10 days na nandun pa raw. Ikaw, sigurado ba talaga kayo? Yes, sir, sigurado kami. Pero syempre, kinakabahan ka na rin. Paano kung mali ito? Pero, that's it. It's purely trust. On a Friday, may nakausap na mga babae. At these were former victims of Kibuloy. At sinabi ng mga babae, nandun po siya sa isang lugar na yun. Tinuro. Saturday, tignan nyo, ginawa namin. Pakita mo yung video, yung maraming tao. Idirect mo na medyo ko. Sige na. Next mo na. At yan po yung mga taong, yan po yung mga sundalong pinadala namin, pinalikiran na namin yung lugar. Next mo na, next mo na. Binabato ng ike, sinasaktan, hindi sila lumalaman. Next mo na. Next mo na. Yan. Look at this. 1,000, 2,000, nakita na namin kung nasan siya. Pinalibutan na namin ito at sinabi namin, sige na,
pasukin na yan para mahanap na siya. This is a 30-hectare property. Napakalaki po nito at napakarami ng siya. Yan po ang nangyari nun. And then after that, nahuli na po namin si Pastor Kibuloy. In ending, at teka muna, di ba pala yung ending? May isa pa yung sinasabi ko sa inyo, Muslim. This person victimized young children. 9 years old to 15. Ang pinakamarami, 13 years. Mga batang babae. Ang kailangan ko ang tulong nyo rin lahat. Batang babae. As young as 9. Anong ginagawa? Pino-profile niya kung ang mga batang ito ay loner, matalino, walang tarkada. Bibigyan na ng 500 pesos para magpadala ng litrato. Pagkabigay ng litrato, yung mukha ang patungan ng nakahubad na ibang video. Yung mga bata kapalan, kasabihin ng tao, sige, papalag ka, ikakalat ko sa eskwelahan ko to. Kakalat ko sa magulang, sumunod ka sa lahat ng gagawin ko. So yung pobreng bata, makahawakan ng tao dito. At itong mga litrato, pinapadala sa dark web at binibenta sa mga litrato. Ang masaklang dito, yung ibang bata, ito hindi ko talaga kinaya ito. Mapupuntahin niya sa isang lugar at may nakaabang na lalaki. As young as 10 years old, gagahasain yung bata. After raping the child, tinitake nila at binibenta sa dark web. Grabe. My dear friends, 113 young children has been victimized by this deadly OECA and its homes. When I was in the United Nations, Austria, ang sabi raw the epicenter of online sexual abuse and exploitation of young children is the Philippines. Hindi ko matanggap ito. Masakit sa dibdib. Pero this type of actions kailangan galawan ang barangay level. So eto po itong taong to, I went to Dubai para lang arestuhin doon dahil tinawagan ko yung Interpol at yung kaibigan ko po, yung kapatid ng presidente, at nahiuwi na po natin yan sa Pilipinas. In ending, alam kong pare-pareho tayo sa gobyerno, this is a thankless job, kumuha ka ng maraming maganda, konting mali lang, o kaya hindi mo na mapagbigyan, another passion is there. I know what I'm doing, and where I'm coming from. Pero lang isa na sabihin ko, always choose right over wrong, ethics over compromise, and truth over popularity. Because the choices you make will shape your character. Always remember that. At ako naman, simple lang ang akin. Kung meron akong dapat gawin, mahihirap, nakita niyo yung mga pinagdaanan ko. Kung ano yung tama. Kung may mga tumitira sa akin, kaliwat kanan, yung demandang katakot-takot, wala akong pakialam. Para mga aso kumakahul lang yan sa kanto. Kumahul na sila ng kumahul. Dahil kung lahat ng aso ay tipigilan ko bawat kanto, hindi ko kayang marating ang pupuntahan ko. At ang pupuntahan ko ay ang paglilingkod sa bayan. Mga kasama ko sa barangay, sama-sama tayo. A great barangay will have a great city. From a great city, a great province, a great area, a great nation. Ang sabi ko nga, may nag-aabot tayong lahat, hindi ba? May mga bansa na maganda ng kanila kailan kaya maranasan ng ating mga kababayan? Kaya yan. During our time, sama-sama tayo dito because Quezon City has done it. Sa inyo pong lahat, mabuhay ang mga barangay ng Quezon City, mabuhay kayo lahat! Joy Belbona, Vice Mayor Carlos Soto for the presentation of the Black Memorial.
to be followed by the pledge of support by Honorable Senator